Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasama ang baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Sarip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Sarip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Sarip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sarip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Sarip na! Salvasyon! Ang bango-bango mo talaga, Nicole. At ang ganda-ganda mo. Hindi talaga magsasawa sa iyo. Ako rin, Max. Mahal na mahal kita. Nicole. Oh, Max. Iyong-iyo ako. Huwag kang mawawala sa akin, ha? Oo naman. Siya nga pala. Yung pinapagawa ko sa iyo, nagawa mo na ba? Oo naman. Alam mo namang lahat ng sinasabi mo ay ginagawa ko. Kung gano'n, ibigay mo na sa akin ang mga yun para magawan ko ng paraan. Oo. Bukas na bukas, ibibigay ko sa'yo. Max, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Max. Kung ganun, motel mo talaga ang pinuntahan nila ni noon. Ako naman si tanga, patuloy na nagtitiwala sa kanya. Yun pala, may relasyon na sila ng Nika na yun. Oh, Apo, kanina ka pa tapos kumain pero hindi ka pa tumatayo dyan. Hindi ka pa ba papasok? Masama po ang pakiramdam ko, Lola. Kaya hindi pa po ako papasok. Ha? Masama ka mo ang pakiramdam mo, Apo. Ay, nako, magpahinga ka kung ganon. Baka mag-aya ka sa lolo mo. Bakit po? Anong nangyari kay Lolo? Na-overfatigue siya, kaya nahilo siya kahapon. Mabuti ka mo, nakita siya ni Don Simon at pinuuwi siya. Kaya nasamahan ko siya sa center. Ho? Nahilo ang Lolo? Oo, kaya nga kami pumunta ng center. Pinilit ko nga lang . Yun, nalaman naming overfatigue sa trabaho, kaya
Pinapunta ko siya sa malaking bahay para sabing magpahinga muna ito. Naku, dalaw pala kami ni Lolo na hindi papasok ng trabaho. Ang mabuti pa, papasok ako. Pero doon lamang ako sa loob ng opisina ko. Baka mamaya, pag gagawin ko yung dati kong ginagawa, na lumalabas-labas ng opisina para tignan ang mga trabahadore, baka maisipan pa ni David na sunduin si Nika sa gusaling dahil isa sa mga staff ni Nika. Posibleng makita ko pa siyang dalawa ni David at Nika na naglampungan. Masasaktan lang ako. Naka-uniforme ka ng pang-opisina. Akala ko ba hindi ka papasok dahil hindi maganda ang pakiramdam mo? Bakit ka papasok ngayon? Ang mabuti pa, pumasok ka na sa kwarto mo. Ako na lamang bahalang makikipag-usap kay Don Simon na hindi maganda ang pakiramdam mo. Kaya hindi ka makakapasok ngayong araw. Wag na ho, papasok na po ako. Malayo naman ho sa bituka ito eh. Pero baka kung ano na yan, apo. Lola, kaya ko ho ang katawan ko. Ano bang ikinatatakot mo? Na hindi mo pagpasok, mabait naman si Don Simon. Oho, alam ko ho yun. Pero hindi naman grabe itong nararamdam ko eh. Sinat lang. Ay nako, ewan ko sa'yo. Malamang ay magagalit pa sa'yo si Don Simon kung malalaman niyang pumasok ka kahit may sakit ka. Alam mo naman na parang apo na rin ang turing niya sa'yo. Doon ka nga lumaki sa malaking bahay. Ang lola, ang OA. Malayo sa bituka to. Sige ho, alis na po ako. Ay nako, ewan ko sa'yo. Matigas ang ulo mo. Kung bakit kasi sinabi ko pang may sakit ako. Kahit wala naman. Pero, sa kabilang banda, masama talaga ang pakiramdam ko. Dahil sa nalaman kong may relasyon na pala sina David at Nika. Hindi man lamang nabanggit sa akin ni David na nobya niya si Nika. Parang pinalalabas niyang wala silang relasyon ni Nika. Ibig lamang sabihin, nilolo ko lamang kung David na yon. Sarita. Kararating mo lang ba? Late ka na. Oo nga eh. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko. Pinilit ko lang pumasok. Naku, hindi ka na sana pumasok pa. Masama pala ang pakiramdam mo eh. Okay lang. Kaya pa naman ang katawan ko eh. Sige, hindi bale. Doon ka lang sa opisina mo at padadalhan na lamang kita ng pagkain mo doon. Mamayang tanghali para makapagpahinga ka. Salamat kung ganun. Sige. At papasok na ko sa office ko kung ganun. Okay. At magpapabili na rin ako ng gamot para gumaling ka kaagad. Okay, salamat. Alma, sumunod ka nga sa akin sa opisina ko at kunin mo ang perang ibibigay ko sa'yo at saka ka tumawag ng isang trabahador. Magpabili ka ng gamot sa sakit ng ulo at masama ang pakiramdam ng ma'am sa ribdam mo. Gabon ko lang hindi nakikita si Sarimna. Hindi ko nakita kanina. Dati-dati kasi kahit anong busy niya sa trabaho, nagkikita kami, nagkakausap ng dalawa. Pero sa ngayon,
Eh, hindi ko pa siya nakita. Hindi pa nagte-text back. Dati-dati kapag nag-text ko sa akin, walang araw na hindi siya nagte-text sa akin. Kahit gaano ka-busy. Lalo na pag wala akong text sa kanya, agad-agad tumatawag. Pero ngayon, ilang beses ko na siyang tinext pero walang reply. Kahit sana sabihin sa akin na busy siya, wala. Bakit kaya? Hindi kaya tinutuko ang sinasabi na hindi niya ako kakausapin dahil sa pagtawag ko sa kanya ng ma'am? Pero kinaisip pa naman ako, ha? Kung galit siya talaga, hindi ako kinausap sana. Kinausap pa ako eh. At nagbiro pa sa akin. Pero bakit ngayon walang text back? Walang tawag? Bakit kaya? Hindi pwede naman akong gawin dito. Kailangang malaman ko. Teka, mabuti pa eh. Puntahan ko na lang siya dun sa pisina. Hindi bale. Sanay naman ng mga empleyado eh. Sa pisina na maya't maya. Pumunta ko dun. Kaya pupuntahan ko na lang si Saripda sa kanyang opisina. Namimiss ko si David. Ang dami-dami niyang text messages sa akin. Pero, paano naman kasi? Ang sama-sama ng loob ko sa kanya. May nobya na pala siya. Hindi man lang sinasabi sa akin. Oh, may kumakatok. Sino kaya yan? Salamat, Nilda. Si Nicole pala. Bumalik ka na sa lamesa mo. Ako nang bahalang magpasok nitong pagkain para kay Saripda. May dalang pagkain. Ito na yung sinabi ko sa yung pagkain mo, Saripda. Naku, nag-abala ka pa. Para makakain ka bago ka uuwi. Ha? Tinabagan ko kasi si Papa at sinabi ko na masama ang pakiramdam mo. Kaya pinapauwi ka na. Hintayin mo na lang daw yung kotse at pahahatid ka ni Papa sa bahay nyo. Ano? Oo, kaya kumain ka muna. Dahil baka maya-maya, darating na yung driver ni Papa para sunduin ka at ihahatid ka sa bahay nyo. Alam mo naman si Papa, pagdating sa ganitong pagkakataon, aasahan mo na nag-aalala siya. Kaya kumain ka na para makapagpay ka na bago umuwi ng bahay nyo. Sige na! Pumasok na kaya si Saripda. Kung sadyang wala siya sa opisina. O hindi kaya may sakit siya kaya ni cellphone niya hindi niya mahawakan. Hindi man lang ako matawagan at i-reply. Hindi bale. Ilang minuto lang mag-uwian lang. Mamadali ako para maaga ko matapos itong ginagawa ko para sakali nung pumasok siya, mahahabol ko pa siya. O ano? Nakahanda na bang pinapahanda ko sa'yo? Oo, pumunta ka na dito sa office at kunin mo sa akin. No, sige. Pupunta na ako dyan ngayon. Ano? Ngayon na? Oo naman. May gagawin pa tayo, no? Loko-loko, hindi ka na talaga makapaghinday, ano? Ang sarap-sarap kaya ng alindog mo. Kaya hinahanap-hanap ko tuloy. Oo na, pumunta ka na dito.
kilala na talaga ko ng girl. Hintayin ko lamang si Lori para may paalam po sa kanya na gusto kong pumasok sa pisina ni Saripda. Makaupo na nga muna doon sa isang lamesa ng piyada para halos katapat sa opisina ni Saripda. Teka, si Max pala. Narito rin pala sa loob ng opisina ni Ma'am Nicole. Diyan sa galing at may dalang envelope. Napapansin ko, parang malapit dito si Mas kay Ma'am Nicole eh. At labas masok din siya sa opisina ni Ma'am Nicole. David! Naririto ka pala? Anong ginagawa mo dito? Ako bang hinahanap mo? Nako, sa dami ng empleyado na pwedeng kumausap sa akin eh. Bakit ang babaeng ito pa? Uy! Tulala ka na dyan. Sinusundo mo ko, no? Ano sinusundo? Maya ka naman sa balat mo, no? Eh ano? Anong ginagawa mo dito kung gano'n? Hinihintay ko si Lori para sabihin sa kanya na gusto kong kausapin si Ma'am Saripda. Naku! Kanina pa umalis si Ma'am Saripda. Dahil sinundo siya ng driver ni Don Simon. Ano? Sinundo ng driver ni Don Simon si Ma'am Saripda? Bakit? Dahil masama ang kanyang pakiramdam. Kaya pinauwi siya ng maaga. Max, may ibang tao bang nakakita sa'yo nang sumakay ka dito sa kotse ko? Sino naman ang makakakita? Doon na nga kita hinintay sa may malaking tarangkahan ng asyenda eh. Mabuti kung ganon. Siya nga pala, kailangang makagawa ka ng paraan para mapaalis si David. Ikaw kasi, ano bang ginawa mo? At muling nakabalik sa trabaho ang David na yun. Akala ko ba tinanggal mo na siya sa trabaho? Hindi ako nagpabalik sa kanya sa trabaho, kundi si Papa. Kinausap pala niya si Papa. At ito namang si Papa na super lambot ang puso, hayun, pinabalik sa trabaho. Kailangang mawala siya sa asyenda. Dahil naramdam ko, nakadikit ni Saripda ang David na yun. Sinabi mo pa, kaya nga, kahit isa man lang sana sa kanila ang mawala, ay makakasiguro tayo na tuloy-tuloy ang ligaya natin. Dahil walang makakadlang sa ating mga plano. Kaya mag-isip ka ng paraan kung paano mapaalis kahit isa sa kanila para masiguro natin ang ating tagumpay. Sa bagay, hindi ko naman masisisi si David. Hindi ko nga naman siya nobyo. Wala akong karapatang magselos. Pero, hindi maiwasang masaktan ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Gusto kong magalit kay David, pero namimiss ko naman siya. Talaga si David, gustong-gusto ko siyang makita. Pero, mabuti na rin ang ganito, ang iwasan siya hanggat maaga. Para maiwasan ko ang mas lalong ikakasama ko ng loob. Pero, paano ko siya maiwasan kung iisa ang pinagtatrabahuhan namin? May kumakatin. Sino kaya yan? Oh, David, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Magandang gabi po, Lola. Si Saripda po, may sakit po ba siya? Hindi ko kasi siya nakita kanina eh. Oo. Masama nga ang kanyang pakiramdam. Halika, pumasok ka. Naririto si David?
maupo ka, sasabihin ko lamang kay Saripda na naririto ka. O sige, diyan ka lang ha. Salamat po, Lola. Umalis na ho ba si David? Oh, lala kong nasasaktan. Umiibig nga ba ako kay David? Oo, hanggat maaari nga ay ayaw umalis eh. Eh bakit kasi hindi mo siya hinarap? Masama ho talaga ang pakiramdam ko eh. Dapat ko lang siyang iwasan, kung ganun. Bago ko tuluyang mapaibig sa kanya at masaktan ng lapis. Dati-rati namang hinaharap mo siya eh. Kahit may sakit ka. Eh bakit ngayon? Dati-rati nga pinapapasok mo sa loob ng kwarto mo. Pero ngayon, kahit harapin siya sa sala, hindi mo ginawa. Bakit ba? Masama nga po ang katawan ko eh. Anong magagawa ko? Kaya nga eh. Dati-rati nga hinaharap mo siya eh. Kahit masama ang pakiramdam mo. Bakit ngayon, hindi mo siya kinausap? Text daw siya ng text sa'yo, pero hindi ka naman nagre-reply. Sige po, Lola. Papasok na lamang po ako sa kwarto ko. Sumasakit ulit ang ulo ko, Lola. Sige. Chechikapin ko lang ang pintuan kung nakasara na. Siya nga po pala, Lola. Gusto ko po palang lumuwas ng Maynila. Ano ka mo? Luluwas ka ng Maynila? Opo. Bakit? Basta, gusto ko magtrabaho sa Maynila para maiba naman ang kapaligiran ko. Matutuloy kaya sa pagluwas sa Maynila si Salvasyon? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripda Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda Salvasyon!